hapon sa inyong lahat. Ako po ay si Dr. Sharon Guzman, no? Kamusta po kayo? Ito na kayo. Tama-tama sa ating tatalakayin natin ng hypoglycemia. So, hypoglycemia, mababang asukal sa dugo. So, tandaan, ang tamang kaalaman sa hypoglycemia ay sandata sa ligtas na pamumuhay. So, layunin natin ang maunawaan ang kahulugan ng hypoglycemia, malaman ang mga dahilan at simptomas ng hypoglycemia, malaman ang mga paraan upang maiwasan ang hypoglycemia, at malaman ang mga hakbang na gagawin pag nakaranas ng hypoglycemia. So, ano nga ba ang hypoglycemia? May idea po ba? Anong hypoglycemia, Kuya Alan? Mababang asukal sa katawan. Okay, so mababang antas ng asukal sa dugo, less than 70 milligrams per deciliter or less than 3.9 millimoles per liter. So maaaring makaranas nito yung mga tao may diabetes, no? Ilan po ni Ma'am, may diabetes, Kuya Alan. Halos lahat po dito meron, no? Na gumagamit ng insulin. So kaya naman po, gumagamit ng mga gamot na ng diabetes, no? At maaari po mga karaniwang tao makaranas ng hypoglycemia kapag sobrang hindi kumain ng mahabang oras ng hypofasting. May iba't ibang kategorya ang hypoglycemia. Ang letter 1, ang tawag dito hypoglycemia alert. No? Ito yung ang antas ng asukal sa dugo ay less than 70 milligrams per deciliter or less than 3.9 millimoles per liter. No? So, minsan, walang nararamdaman yung tao. O kaya naman, meron rin nararamdaman mga simptomas, no? Pag ganito nakababa, kailangan bigyan ng agarang lunas, no? Para tumaas yung asukal ng isang tao, no? So, pangalawang level naman, yung level 2. Ang tawag dito, clinically important, no? Ito naman, kapag ang antas ng asukal ay nasa less than 54 milligrams per deciliter, no? Or less than 3 millimoles per liter. So, dito, pag ganitong pababa na, meron ng panghina ng paano ng pag-iisip, no? Parang nalilito na siya, confused na, no? So, minsan, pag ganitong pababa, nakakaramdam din ng epekto sa puso. Minsan, mabilis na yung tibok ng puso, minsan nagkakaroon ng palpitasyon, kaya naman, minsan, mataas yung presyon ng dugo, no? At ito, minsan, kapag tuloy-tuloy na bumaba yung asukal sa dugo, minsan nakakaranas na ng hypoglycemia unawareness. Ano po ba yun? Ito yung mga parang wala nang nararamdamang simptomas kahit mababa yung asukal at mas delikado yun, no? So, kailangan po, bigyan din ng agarang lunas pag nangyari ang ganitong sitwasyon. Yung pangatlo, yung level 3, ito naman po yung severe. Ito kapag wala na po antas ng level ng asukal, no? Pero malala po ito, nagkakaroon ng seryosong epekto sa tao. Minsan, ito po, nagkakaroon ng kahinaan sa kalagayan ng pag-isip na kailangan ng tulungan ng ibang tao. No? Minsan ay himatay na, minsan nawawala ng alay. No? Yung iba, nasi-seizure na, minsan nag-convulsion. No? So, pag ito nangyari, kailangan na po ng gamot na injection at kailangan po siyang dalhin sa malapit na ospital, no? Para mabigyan ng karagdatang lunas sa asukal niya mapataas agad. No? So, ano nga ba ang mga dahilan ng pagkakaroon ng hypoglycemia? Una, hindi pagkain o kulang sa pagkain. No? Minsan naman, sa mga diabetic patient, sobrang insulin o ibang gamot na ginagamit sa diabetes. Minsan naman din, sobrang ehersisyo, no? Sobrang pagod din, no? At yung iba, dahil sa pag-inom ng alak na walang sapat na pagkain. Yung iba rin, kapag malala yung karamdaman, may tendency na bumaba rin yung asukal sa dugo, no? So, ano yung mga simptomas na nararamdaman? May nakaramdam na po ba ng hypoglycemia sa inyo? Ano po ba yung nararamdaman nyo? Naninigas ang paa. Naninigas ang paa. O kayo po, sir, nalalamig. Ito po yung mga simptomas ng hypoglycemia, no? Nagpapawis ng malamig, masakit yung ulo, minsan po nahihilo na, minsan nanginginig, no? Tapos, meron
ba po? Meron bang ibang symptoms, no? Ito, mabilis yung tibok ng puso. At yung mas malala, yung pagkalito sa isip, minsan naman, may himatay na kung pagkawala ng malay, o minsan nagkakaroon ng seizure o convulsion, no? So, ano yung mga paraan upang maiwasan ng hypoglycemia? Ito, dapat kumain ng regular na pagkain. Pwede din tayong sundin ang tamang pag-inom ng gamot at yung regular na pag-check ng pag-monitor ng asukal sa dugo. Importante yun. At yung isa pa, kailangan natin rin magplano bago mag-ehersisyo. No? Kailangan kumain bago mag-ehersisyo. Kailangan i-check yung asukal before, during, and after exercise. No? Importante yun. At iwasan ang pag-inom ng alak. So ano yung mga dapat natin gawin para tumaas yung asukal? Ito yung mga nakikita nyo dyan, yung pagpataas ng asukal, no? Pwedeng juice, pwedeng coke, no? Regular kung hindi yung diet coke. Pwede yung asukal, pwedeng honey, or 4 na piraso ng hard candies, no? Ayan. So dapat tatandaan natin yung rule of 15-15. So ibig sabihin ng 15-15, 15 grams ng carbohydrate, ibig sabihin puno, no? Pwedeng kalahati, baso ng juice, pwedeng kalahating baso ng regular coke, no? Tapos, pwede rin yung asukal. Isang kutsara ng asukal, ihahalo mo sa isang kalahating baso ng tubig, o kaya naman po 3 kutsarita ng asukal, pwedeng ihalo sa kalahating tubig, no? Kung meron po tayo nakukuha minsan sa Jollibee o sa Macdo, 3 piraso ng sashimi, pwede po siyang i-mix, no? Sa kalahating baso ng tubig, no? O pag nasa labas po ng bahay, pwede po 4 na piraso po ng hard candies, no? Pwede pong i-brush, tapos pwede kainin. Mas mabilis pong tumaas yung asukal pagkain, no? Meron po mga glucose tablet or glucose gel, pwede rin po yun, no? Tapos, mag-iintay ng 15 minuto, after 15 minutes, i-recheck po yung blood sugar. Kung tumaas na po siya, naging more than 90 na, normal na po yun, pwede na kumain ng regular meal. Kung sakali ng mababa pa rin, less than 70, kailangan po ulitin yung proseso ginawa natin sa una hanggang tumaas po siya ng normal po. No? So, sa kabuuan, ito po nalaman natin at naunawaan yung mga sakit at sintomas ng hypoglycemia. Nalaman natin ang mga paraan upang maiwasan ang hypoglycemia at maghanda ng mga pagkain na inumin na pampataas ng asukal. No? At sundin natin yung 15-15 yung talagi. At iwasan ang hypoglycemia sa pamamagitan ng tamang pag-alaga sa sarili, regular na pag-monitor ng asukal sa dugo, no? At palagi mag-check po sa doktor. So, tandaan, iwasan ang hypoglycemia kung pambuhay ay sigurado, no? So, meron po kayong tanong. Maraming salamat po sa pakikinig nyo, no? Meron po pang mga katanungan. So, ngayon po, meron po bang makakapag-share ng isang nalaman nila na halagang natutunan nila sa hapon na ito? Kuya Alan, Yung tamang pagbawi ng asukal, yung 3 kutsarita, pwede hindi pala, hindi ka makabili ng soft drink. pwede po. Nasa bahay ka, mo tubusan, wala kang pera. Pwede po yun pala yung 3 asukal, 3 kutsara ng asukal, kutsarita lang pala. At kalahating baso ng tubig, mo every 15 minutes. Yan, check mo. Kasi ako, magtusa ako, tontuwa ako yung nag-aay ko. Tama po yun. Bibili na ako ng magtusa ng chocolate kaya soft drinks. So, hindi po pwedeng chocolate. Ang chocolate po may fat content, so matagal yung pagtaas ng asukal. So, Hindi pala pwede yun, matagal. opo. So, at least may natutunan tayo, no? Ito po ay isa sa buhay natin. Lagi natin tatandaan kung paano magpataas ng asukal para maiwasan ng hypoglycemia, no? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, no? Thank you po. Thank you po.